Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, maganda ang feedback dun sa maganda ang feedback doon sa vlog ko regarding dun sa Boss Parak versus Kuya Renan, no? Pero bago lahat, magbabasa muna ako ng comment. Ito ay tungkol dun sa umuwi ng late, ano, yung overtime. Ako hindi ko naman nakikita na overtime yung pinag-uusapan dun eh. So basahin muna natin mga comments ng ating mga minamahal na viewers, 'di ba? Sabing ganon ni Adrine rin, asensado na pala si Boss Parak eh. Siya magbayad na dapat ng OT, baka masilip siya ng dole. Ako hindi ko nakikitang dole ang issue do sa usapan eh. Ay, so dole, yung overtime. Sabi ni Bunsky Misterio TV, may batas para diyan para mismo protektahan yung mga empleyado na may kakayahan magreklamo. Ito rin yung nagiging sandata ng mga gusto lang mamera sa mga kumpanya. Kaya kung business owner ka, wise din na paalisin mo na agad yung empleyado mo. Agad-agad. Totoo to. Alam mo ba, nung sa isang pinasukan ko before, ganyan din na advice. Kapag wala nang gagawin yung tao niya, pauwiin nyo na agad. Parang takot sa dole. 'Di ba? Ang instruction sa amin noon, basta kapag wala ng customer, pauwiin niyo na ng eksakto yung mga tao niyo. Tama itong sinabi ni Bunsky Misterio. Agad-agad kung wala kang pambayad ng OT. Kung gusto mo naman pag-aralan yung business ng boss mo, maraming paraan diyan, gaya ng pag-aralan mo sa loob ng regular hours duty mo para hindi isipin ng lahat ng ito sir, ano to eh, sa pagpapasya na ito nung ng may katawan, 'di ba? Yung yung masyadong mapapel na sinasabi mo, sa mentality na 'yun ng mga katrabaho mo eh. I don't think na hindi mo pwede itong diktahan sa kanila. Unang-una, hindi naman bawal kung magpa-extend sila ng oras. Anyway, ang sinasabi lang naman doon ay 15 minutes o 30 minutes. At yun ay kinikwento lang naman ng karanasan ng isang negosyante na ngayon ay successful na. Ano ba yung ginawa mo noon? Kinikwento niya lang naman eh. 'Di ba? Na ganito yung ginawa ko. Yung pagiging mapapel na yan, ano na yan, mentality na katulad ako, no? May ganyan din kaming may ganyan din kaming katrabaho namin na sinasabihan namin ng ganyan eh. Oh, yan na naman si ganito, eepal na naman yan, oh. 'Di ba? Magpapalapad na naman ng ng ano yan. Kasi favorite siya ng namin, yung pinaka-head namin dati. Pero tingin ko wala namang masama doon. Nakakainis talaga yan. Yung ganyan. Pero yung magiging favorite siya ng boss mo dahil mapapel siya, pinagtrabahuhan niya din naman yung pagiging mapapel niya. Hindi rin naman bawal yon. Kapag hindi naman bawal, hindi naman yan eh. Dapat alam din ng management o mga business owner kung kailan ang peak. Madali ito. Tama naman ito, hindi ko kukontrahin tong sinabi ni Bunsky. Tama ito. Pero kadalasan talaga may nangyaring unexpected eh. Ganito i-share ko sa iyo ang naranasan ko. Kasi sa supermarket nagbabudgeting kami eh. Nagbabudgeting kami ng sweldo sa mga magre-release kasi ng budget ang ang company namin para sa mga alam mo yung mga temporary, yung mga seasonal na bagger, cashier, 'di ba? Kasi syempre ngayon bare months maglalabasan na yung mga yan, I-expect natin na ngayong December ay magkakaroon ng malakas na benta kasi December nga eh. So, ano nangyari, 'di ba, binigyan kami ng budget. Kasi nag-budget planning din kasi kami. 'Di ba? O pag mga ganitong panahon, totoo ito.
dapat alam na. May pagkakataon kasi na hindi lagi ganito. For example, nung time ko, bare months noon, binaha yung lugar namin. Hindi na pakinabangan yung mga yung mga seasonal na hinire ko. Unpredictable din kasi, 'di ba? On paper kasi, mapipredict mo 'yan. Yung branch nga namin nasunog eh. 'Di ba? Nag-close store kami nung yung isang branch naman noon na hold up naman. 'Di ba? Ang sinasabi kasi dito, kasi kung ganyan, ang tingin ko kasi, ang tingin nyo, lalo na yung mga nagko-comment na yan, ang tingin nyo kasi scripted kasi ang scripted kasi yung takbo ng trabaho. Yung perfect na, ngayong umaga, maraming tao, mamayang hapon, wala na yan. Unpredictable kasi yan. Hindi mo mapipredict kung anong mangyayari. Katulad kami, nung time na nasunog ang, nasa Robinson Supermarket Victory Mall ako. Tapat yun ng, ngayon SM Caloocan na, di ba? Dati Grand Central yun eh. Ang hina ng benta namin dati nun. So, ine-expect ko, yung mga plastics, mababa lang ang order ko para, yung expense namin, makontrol namin. Dahil usually, pag mga ganong buwan, mahina naman eh. Ang pasok ng tao eh. Biglang nasunog ang Grand Central. Wala naman nakakaalam nun eh. Biglang tumaas ang volume ng namin, ng tao. Yung mga cashier nga namin hindi hindi maka lunch break eh. Kasi sobrang dami talaga ng tao. 'Di ba? Hindi mo mapipredict yan na alam ng business owner kung kailan ang peak o Nagkaroon ako ng negosyo, nag-manage ako ng supermarket, ng sa mall. Hindi mo mapipredict yan. Yes, may pattern naman talaga. Lalo na pag bare months, 'di ba? Kasi yan ang labasan ng bonus, Pasko, 'di ba? Pero may mga time yung nung nag-pandemic, mapipredict ba 'yon? Sa dami ng naalala ko nung pandemic na 'yon, ang daming hinire no ng SM eh. Hindi naman nila mapipredict na magkakaroon ng pandemic eh. Then nung nagbawas sila ng tao kasama yung dati kong kasama. Umiiyak nga sa akin, baka may alam daw akong papasukan niya eh. Hindi kasi napipredict ito. Dito papasok yung yung mga sacrifice ng mga ng mga tao. O let's say halimbawa ganito yung tindahan ito nangyari ito sa Victory Mall uli. 'Di ba? Yung tindahan ko sa Victory Mall, wala talagang yun. Sobrang negative ng kita noon. Hindi pa nasusunog ang Grand Central noon. 'Di ba? Sobrang negative. So, hindi ko afford mag-propose ng OT. Siyempre makikiusap ako. 'Di ba? Parang ganito 'yon may time na habagat noon. 'Di ba? Dahil nasa Caloocan ako, halos lahat ng mga tao ko noon ay nakatira sa Bulacan, Valenzuela. Caloocan ako eh. So nung umaga, medyo okay pa naman nakapasok yung mga morning shift. Nung mga bandang tanghali, sobrang lakas na ng ulan. Wala nang makakapasok. Wala akong pambayad ng OT. Siyempre, makikiusap ako sa sa mga tao. Baka pwedeng extend tayo, sacrifice naman tayo kahit konti para lang sa tindahan. Nangyari ito. 'Di ba? Pero kung ikaw ay walang puso at utak mo si Kuya Renan, na hindi naman babayaran yan eh. Uuwi ako, karapatan kong umuwi. Nagigets niyo ibig ko sabihin? 'Di ba? As a superior mo, paano ako gaganahan sa'yo? Parang, pag ikaw ba nakiusap sa akin ngayon, babaliktad ang panahon, ikaw makikiusap sa akin, need mo nang mag-leave kasi nagkasakit ang anak mo or nagkaroon ka ng problem sa bahay, magaan ang loob ko na pagbigyan ka. 'Di ba? Yung absent ka, 'di ba? Magaan ang loob para sa akin noon. Ngayon, kung halimbawa, karapatan ko naman ang leave, ba't di mo ko papayagan? Di papayagan kita. Pero magkita tayo sa renewal mo. 'Di ba? Hindi naman illegal na hindi ka i-renew. 'Di ba? Hindi mo ko pwede idole doon. Pagka i-renew ka na, hindi mo ko idole, doon tayo magkikita. 'Di ba? Yun lang naman ng yun lang naman ng
Ah, kaya sana isipin nyo hindi ito, ako nanggagaling ako sa mga na-experience ko. Pero hindi mali ito. Hindi ito mali. Tama ito. Dapat alam din ng management kung kailan yung peak. Pero may mga pagkakataon na hindi mo makakapa yan. Kahit nga simpleng budgeting na nga lang ng manpower nga, kahit na alam mo na yung takbo, minsan sumasablay pa eh. Kahit nga yung pag-order mo ng stocks ng mga manok, pagdating ng holiday, titingnan mo yung data no last year. Last year, ang nabenta ko ay 3,000 pieces na buong manok. Diba? Naging department head ako ng non-food before eh. So, kung last year ganon, mga ganyan din ng dadagdagan ko lang ng kinulang pa rin. Hindi mo mapipredict yun. Diba? Hindi obligasyon ng empleyado na mag-duty ng maaga para pakisamahan yung nahihirapan na kasalukuyan naka-duty kung business owner ka. Yes, tama ito. Pero pag ikaw ay nang manghihingi ng pabor din sa mo, sa superior mo or sa kapwa mo, hindi rin nila obligasyon na tulungan ka. Hindi ko kukontrahin ito, tama ito. Tama itong sinabi na to. Pero wag ka rin mag-i-expect na tulungan ka din. Pag ikaw ay nahihirapan, hindi rin namin obligasyon yon. See? Ang tinatanim kasi natin dito, yung pagkakaroon ng camaraderie eh. Kasi kung ang mentality nyo ganyan, yes, tama ito. Hindi ko kinukontra to ha. Don't get me wrong. Ito kasi yung mga tinatawag na unwritten rule eh. Na magtatanim ka sa kasamahan mo para just in case na ikaw naman ang maalangan, di ba? May aasahan ka rin. Pero kung ganyan na mentality mo, willing ka rin dapat na hindi ka intindihin. Di ba? Willing ka rin dapat. Kung masasabi mo yun, di wala tayong problema. Di ba? Kung willing ka na ganyan, ako, hindi ko rin obligasyon na i-renew ka. Nakita ko yung mga dahilan mo sa akin during nasa akin ka eh. Magpapasa ka na ng renewal, hindi ko na may obligasyon na i-renew ka eh. Anong dahilan ko? Ayoko. Bakit obligasyon kung permanent ito renewal mo sa harap ko? Di ba? Wala namang problema doon sa ginawa mo. Tama naman yan, yung sinabi mo. Pero ngayon, makikisuyo ka sa akin na i-renew kita. Di ba? Karapatan ko din yun. Natanggihan kita. Kasi nakikita ko may ibang tao na hindi ganyan ang attitude sa'yo. Di ba? Actually, itong mamaya, pwera na lang kung bigla ang pangyayari na bumuhos, bigla ang tao, syempre. No, hindi. Di ba? Ito na nga yung sinasabi ko. Na sabi mong gano'n, contradicting itong sinabi ni Sir eh. Ang sabi ni Sir dito, kaya hindi pa rin obligasyon mag-duty ng maaga para pakisamahan yung mga nahihirapan na kasalukuyang duty dahil business owner ka, di ba? Kasama na yun doon sa parang kinontra mo rin eh. Hindi naman magpapatulong sa'yo yung mga yun kung wala namang problema eh. Dahil lahat naman yan, kung regular operations, pwede ka naman pumasok kung kailan mo gusto. Kaya lang may pagkakataon, kaya sila nahihirapan. Bakit? Kasi may problema. Diba? Bumuhos bigla ang tao. Yan yung mga sinasabi ko, na may mga senaryong ganon. Contradicting itong sinabi mo. Diba? Or halimbawa, may schedule na, ito, nangyayari ito minsan, ang schedule ng delivery ay hapon pa dapat. 'Di ba? Kasi sinabi ko doon sa isang supplier, hapon marami akong tao noon kasi magkasama na yung opening shift tsaka closing shift. 'Di ba? Nangyari, sobrang agang dumating. Hindi rin pwedeng maghintay yung truck kasi may naka-schedule ding kaya siya napaaga kasi kailangan siya doon sa kabilang site. Hindi mo ba tutulungan yung mga kasamahan mo doon? Yun doon napapasok yun, yung word na nahihirapan. Yung sinasabi mo dito na hindi pa rin obligasyon ng empleyado para pakisamahan yung mga nahihirapan na kasalukuyan naka-duty. Hindi naman sila mahihirapan kung hindi kailangan ng tulong mo eh.
'Di ba? Kaya sila nahirapan itong sinabi mo, yung bumuhos bigla ang tao, 'di ba? Kontakin mo na agad yung employee mo na papasok para lang mag-early OT, 'di ba? At ang batas po. Ito kasi no, siguro most of you hindi niyo naiintindihan yung yung budget planning. I do assume lahat siguro kayo puro rank and file lang kayo. I'm so sorry ha. Hindi nyo naiintindihan yung yung mga expenses, mga ganyan. Hindi nyo naiintindihan. Ang naiintindihan nyo lang, papasok kayo doon, pag nag-overtime kayo, kailangan kayong bayaran. Well, totoo naman yon. Wala namang problem doon. 'Di ba? Totoo naman yon. Kahit ako, yun din ang gusto ko eh. Pag nag-overtime ako, kailangan bayaran ako. Hindi ako kontra diyan. Pero may mga time na alam mong nag-i-struggle yung company eh. Katulad nung sinabi ni Boss Para, kasi parehas naming naiintindihan kasi naging business owner kami. Ako naman, naranasan ko rin mag-budget planning na ganyan. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, di sana wag ka mag-hire kung walang makomplikado kasi i-explain yan eh. 'Di ba? May mga time kasi na baka pwede ka mapakiusapan. Alam ko mali 'yon, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing magpauto kayo, pero hindi pang uuto 'yun kasi minsan eh. Minsan 'yun ay simpleng baka pwede naman kaming makahingi ng tulong sa'yo. 'Di ba? At dadating din naman ang time yung mga quote unquote na sacrifice na sinasabi mo na yan, babalik din sa'yo yan eh. 'Di ba? Pag gusto mong magbakasyon, 'di ba? Maglilib ako ng 5 days, madali na lang para sa superior mo na i-approve yun eh. Ngayon, kung kupal talaga yung superior mo, wala akong magagawa doon. Pero hindi ako ganon. Kung alam ko naman na ikaw ay nagsakripisyo dati before, ba't hindi kita pagbibigyan sa gusto mo? Alam mo, meron pang isang nangyaring ganyan. Ito ha, papaliwanag ko siya kung paano nagwo-work yung ganyan. Ako, meron akong tao. Siya ay tao ng GE, General Electrics. Nakatira lang siya malapit sa SM Valenzuela. Day off niya, ay may nagkaroon ng problem yung store sa kuryente. 'Di ba? Urgent na kailangan kasi yung POS, walang dumadaloy na kuryente eh. Kapag maintenance ng mall yung aasahan mo, ang dami pang cheche-boreche na magre-request ka pa, magpapapel ka pa, 'di ba? Ang dami pang sayang yung benta, nag-aalisan yung mga tao kasi hindi mapagana yung POS. Kasi ang ginagawa ng mga cashier, manual resibo na lang. Ang bagal, sa sobrang bagal, yung mga nakapila nag-uuwian na. Hindi, ini-explain ko sa inyo kung bakit hindi nag-a-apply yung mga sinasabi nyo na OT-OT na ganyan na in reality, sa totoong buhay, hindi nag-a-apply yan eh. Pero tama yan. Hindi ko kinokontra yan, O balik tayo doon, 'di ba? Ngayon kailangan magkaroon na ng kuryente yung lahat kami hindi marunong. Kung paano kahit yung mga mismong nandoon sa electrical hindi rin alam. Itong tao ko na na GE, na dicer ng GE. Dating electrician to, maalam siya. Tinawagan ko ngayon, baka pwede naman na pasok ka lang saglit. Mag-time in ka, 'di ba? Ako gagawa ko na ng paraan. 'Di ba? Hindi ko siya babayaran ng OT. 'Di ba? Pumasok ka na lang muna. Di pumasok siya, Walang bayad to ha. Walang bayad to. So, nagawa niya, di tuloy yung operation, di galing. Ngayon, anong napala ni GE? Binigyan ko siya ng under the table na magbakasyon siya ng 3 days, 'di ba? Kinausap ko yung HR namin, baka pwedeng doktorin mo na lang yung nito, yung time in time out. Illegal 'yun illegal 'yun. Pero may mga ganong bagay kasi na kailangan mong gawin eh.
para hindi maramdaman ng tao na siya lang yung yung nakikinabang. 'Di ba? Hindi ano 'yun hindi standard yung gawain na 'yun. Pero may mga bilang ako ay superior, may mga kaya akong gawin na para makabawi sa kanya. 'Di ba? Or may hilingin siya sa akin na kaya ko na maibigay, madali na para sa akin. Dahil sa ayaw at sa gusto mo dito, kahit gusto kong bigyan siya ng OT, sa totoo lang may mga time na nakikita ako na masisipag talaga, na kaya kong bigyan ng OT, hindi pinipermit ng ng budget ng store. Yun ang reality. Madali lang kasi sabihin niya na dapat may OT, dapat ganyan-ganyan, dapat ano. Pero pag nandun na kayo, maniwala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Siguro yung mentality na yan dahil rank and file kayo. Pero pag nasa executive level kayo or kahit nasa managerial level kayo, maiintindihan nyo yan. Di ba? Magmamalaki kayo na, hindi, lilipat na lang ako sa ibang kumpanya. Tandaan nyo, tatawag din sa amin yan para sa reference mo. Nangyari yan, men. 'Di ba? Yung tinanggal ko dahil basto sa customer. Tatawagan ako, "O kamusta po si Eduardo Gallartes? Dati nyo itong sales assistant bastos po yan." Ginagano ko talaga. 'Di ba? At hindi illegal 'yun. 'Di ba? Dahil wala kang puso sa kumpanya natin, wala rin akong puso sa iyo. Makukuha mo rin yung gusto mo. Sana nagkakaintindihan tayo, Hindi ko sinasabing mali ito. 'Di ba? Tama ito. Lahat ng kinoment ni Sir Bunski dito, tama ito. Pero sisingilin mo lahat 'yan. Maniwala ka sa akin. Pag ganyan ang attitude mo, sisingilin mo lahat 'yan. One way or another. 'Di ba? Ang batas po dito ay ipinasa para protektahan ng mga, yes, I know, ino-orient ko yan sa mga bagong tanggap. Ino-orient ko yan 'Di ba? Pero pag nandun ka na sa real world, akala mo ba yung mga tinitraining ng sundalo sa PMA, perfect nilang magagawa sa battlefield yon? Hindi. Naiintindihan ko to, ang overtime po ay computed additional pay after 30 minutes of extra work, kahit prorated po, meaning kung sumobra ka ng 15 minutes, blah, 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 blah. Yes, naiintindihan ko lahat to. Tama ito lahat. Pero pag nasa real world ka na, magdodole ka, kakayanin mo ang legal ng SM. Magaling kung yan ay putyo-putyong negosyante lang yung idodole mo. Pero may nagtatagumpay sa SM na yung talagang pero yung I don't think yung mga 15 minutes mo na yan, sa sobrang korap ng sistema natin ngayon. Hindi, pwede naman kayo magpakabayani, no? Pwede naman. Sige. Kaya lang, nasa sa inyo yan. Diba? Inuulit ko tama lahat ito, sinabi mo na to. Walang pagkakamali dito. Magkakatalo lang yan pag nasa real world na tayo. Kasi itong mga sinabi mo dito, para ito sa perpektong mundo 'Di ba? Para bang perpekto itong mundo natin, para yan lahat ay masunod. Sabi niya ganon, bakit may kumparahan sa buhay, stay lang sa topic? Kasama sa topic yon. Ang pinapayo po kasi ni Kuya Renan, kung ano yung gusto niyang mangyari. Diba? So magre-reflect doon kung ano yung niya. Siyempre, ang parang ganito yan, men, Halimbawa, sabi ng doktor, huwag ka magpupuyat kapag ikaw ay anemic. Kasi lalong bababa yung mo. Lalong bababa yung dugo mo. Or kung ano man meron sa dugo mo. Sabi ng doktor. Now, sabi naman nung karpintero, hindi, okay lang na magpuyat ka, uminom ka lang ng Cobra.
So, nasa sa'yo yon kung sinong paniniwalaan mo. Yung doktor ba na nag-aral ng 10 taon para sabihin sa'yo yan? Yung may napapatunayan na may papel ng ihaharap sa'yo? O doon sa karpintero na kahit 50 years na siyang karpintero, di ba? Na ang expertise magtayo ng bahay. Hindi tungkol sa health. Or babalik ta rin natin, ang problema, sabi ng doktor, ganito dapat ang paglagay ng ng bakal sa buhos. Yung gagawa ka ng haligi, ganito dapat ang mo. Kinontra ng engineer. Hindi, ang tama ay ganito. Engineer yung nagsabi. Bahala kung kanino ka makikinig. Yun kasi ang punto ni Boss Parak doon eh. Hindi ito kumparahan kung may narating ka o wala. Basta kung ano yung reflection nung vlogger na yon, doon ka makinig kung saan mo inaakala na Sabi ni introvert Kat Garfield, nung nag-vlogger ako, anong daming ganyang mentality kay Kuya Renan? Kesyo minimum rate daw dapat, ganun din lang trabaho mo. For me, service din ako hanggat ngayon ko i-handle. Yung customer inuuna ko palagi. Tama ito. Tapos dapat ipakita mo yung mababang loob mo sa customer kahit inis na sila. Tama itong mentality na to, no? I mean, yung ikaw ay bagger, hindi lang dahil bagger ka ay bagger ka lang. Humaharap ka rin kasi sa customer eh. 'Di ba? Representative ka, yung logo sa uniform mo, logo ng kumpanya 'yon. O yung logo do sa ID na nakasuot sa iyo, logo ng kumpanya 'yon. Dala mo ang kumpanya nun. Kahit na janitor ka or kahit na bagger ka. 'Di ba? Kaya doon mo makikita kung may sense of ownership nga. Hindi naman porkit ikaw ay bagger lamang, 'di ba? Kasi sa ating mga kapatid na bagger, minsan mabababa ang tingin diyan eh, 'di ba? Pero kung makikita ka ng sense of ownership, pwede kang umunlad do sa kumpanya na 'yun, men eh. Makita lang ng superior mo na dedicated ka do sa ginagawa. Na hindi lang basta bagger attentive ka eh, 'di ba? Habang nagbabag ka, sinasabihan mo na agad yung supervisor na, ma'am, mauubos na itong plastic namin, baka hindi natin kayanin ito, marami pang customer. 'Di ba? Hindi yung hihintayin mong maubos na. Nangyayari yan eh. Hihintayin na lang na kailangan pang i-monitor kung maubos na yung plastic o hindi. 'Di ba? Ang hindi ko nagustuhan yung boses nung nagvi-video eh. Yung ganyang boses, maraming ganyan na boses at lumang kanta pa. Nagkaka-anxiety attacks ako. Sa di ko malaman dahilan kapag naririnig ko medyo matagal. Pati sa mga AM. Alam mo, minsan parang ganyan din ako. Yung pagka nakakarinig ng... Ako naman, may isang announcer ako nagkaka-anxiety attack pag naririnig ko yun eh. I don't think sa yon, sa DCRH yata yon nung bata ako. Kasi naalala ko, muntik na matanggal ang bubong ng bahay namin noon, yun yung announcer. Kaya every time na yun ang maririnig ko sa radyo, parang alam yung kinakabahan ako. 'Di ba? Nakalimutan ko na yung name nun. Pero pag narinig ko yung boses nun, Ray Langit, hindi si Ray Langit. Ray Langit, di ba, yun, parang ganun yun, di ba? Hindi, parang siya. Yung pag nagsalita siya na, itong mga, ang haba ng niya, yung itong, sabi ni Bonsky Mystery, na-hide daw comment niya. Hindi naman na-hide. Sabi ni Jomar Diama, hindi pwede sa security yung mentality. Ito sinasabi ko, ito perfect example. Yung mga kapatid nating security guard. At ito wag na wag nyo mamaliitin ang mga kapatid nating security guard. Dahil nakikita ko sweldo niyan. Ako nagbabudget niyan. Minsan nga mas malaki pa ang sweldo niyan sa sa supervisor eh. Akala nyo pag ganyan-ganyan lang ang mga security guard. Di ba? Nung security guard nga ako, security guard sa amin, may kotse. Ako wala pa eh. Di ba? Hindi pwede. Tama to. Halimbawa, security guard ka, bigla nag-awol yung kasama mo. Pwede mo bang sabihin na, oo, may nag-aawol na mga na mga kasama. Sasabihin mo na,
Hindi, hanggang dito lang yung duty ko eh. Aalis na ako after nito. Hindi pwede. Ikaw ang nagbabantay. Ikaw ang key custodian eh. 'Di ba? Pwede mo bang ikatwiran yon na ano? Well, kung wala ka talagang pakialam sa kumpanya, wala kang sense of ownership, pwede mong gawin yon. Iwanan mo. 'Di ba? dahil tapos na yung ship mo. 'Di ba? Ang palitan 4:30, kailangan andun ka na bago magpalitan. May formation pa, tapos pagpalitan may turnover pa. Magaganap tapos pag pa-out ka na, mag-message yung kapalitan mo. Parang endorsement. Malilate ako ng 20 minutes kasi may importante akong nilakad o kaya traffic. Sa bagay, yung traffic kasi time management na yun, men eh. 'Di ba? Pero may mga time na hindi mo rin katulad yung traffic na yan, Umaalis ako ng bahay noon 30 minutes before kasi ayoko talaga malate. Yan ang pinaka-ayoko talaga. Sa lahat ng disiplina, sa akin mapapalusot ko pa yung mga tamad-tamad sa trabaho, pero yung malilate, hindi ko kayang yun. Kasi yan ang pinaka-hate ko sa lahat, yung nalilate. Pag ang pinag-usapan natin ganitong oras, dapat ganitong oras ka papasok. Pero ako pumasok sa trabaho ko 5:30 AM, out 4:48. Pero hindi yan bayad ha. Pero yung time, nasa rin kasi naman yon, 'di ba? Yan ang mindset na mediocre, sabi ni Mr. Saluyot. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kung empleyado ka, ang term kasi dito yung sacrifice eh. Dito kasi nagkakatalo. 'Di ba? Unang-una ito, hindi naman na mamaya pagka ni-reactan na natin, I hope may time pa tayo reactan. Sige, kakayanin 'yan. Kung empleyado ka, lahat naman may sakripisyo at makakaranas ka talaga ng OTY. Pero yun ay bilang pakikisama mo na rin sa kumpanya. Siguro base sa karanasan niya ni Kuya Renan, kaya niya nasabi. Kadalasan naman ang mga OT nag-i-start ng 1 hour onwards kung di sapat ang salary. Kung employee ka, ikaw na sa sarili mo ang gumawa ng way para magkaroon ka ng dagdag income at umayos ang kalidad ng inyong buhay. Kung negosyante ka naman, talagang ang sakripisyo mo as owner ng business ay maging masigasig, pakisamang lubos sa mga tao mo, sabay-sabay kayo aangat. Di lang ikaw syempre, may time na mahina ang negosyo at ito yung sinasabi ko eh. 'Di ba? May time talaga na lugmok 'yan. Na kahit gusto mo magbigay ng OT, hindi mo. Yes, alam ko po na bawal ang magpa-overtime ng hindi nagbabayad. Alam ko. Pero may mga time talagang ganyan na hindi mo talaga kaya magbigay. Yung talagang halos lumuhod ka sa mga tao mo, baka pwede naman tayo magsakripisyo kahit 'di ba? Pero nasa sa kanila pa rin 'yon. Kung hindi ko sila mapapakiusapan, di okay lang, magkikita tayo sa renewal. Hindi bawal 'yon. 'Di ba? Baka mamaya sabihin niyo idodole niyo ako dahil hindi ni-renew. Saan mo nabasa 'yon? 'Di ba? May pasya ako na permahan ko yung renewal mo o hindi. Nasa pagpapasya ko 'yon. Wala ka doon. 'Di ba? At apektado ang pasahod mo sa tao dahil sa sakripisyo din ng mga tao mo. In time naman na okay ang negosyo, babawi ka sa empleyado mo. Oo, yes. Pero siguro sa mga mentality nila Sir Bunsky, siguro may karanasan na talagang sinamantala ka lang ng employer mo. May mga gano'n naman kasi talaga na sinamantala ka. Hindi dahil walang pambayad ng OT, hindi dahil mahina ang negosyo. Kung talagang ayaw ka lang talagang bigyan ng dapat ay sa'yo. Yun dapat ang kino-complain. Mararamdaman mo naman yan as empleyado eh. 'Di ba? Mararamdaman mo naman yan as empleyado. Or kung laging mahina yung kumpanya na pinapasukan mo, siguro kung ayaw mo na, siguro unang beses pagbigyan mo na hindi kami. Pero pag lagi na lang nangyayari, para hindi naman kayo bad terms, magpaalam ka na lang na maayos.
Marami din po kasi akong binubuhay dahil kung ganyan po lagi, aalis na lang po ako. 'Di ba? At least maganda yung ano, yung hindi yung alam mo 'yon. I hope nagigets yung ibig ko sabihin. Diyan naman sa empleyado ni Diwata, makinig at maging mahinahon kapag sobrang galit na kasi di naman masusolusyonan makipag-argue pa kung di ka magpakumbaba sa customer. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kahit na mali pa yung customer, hindi magpapatalo yan. 'Di ba? Ang unang goal mo na lang diyan, masatisfy na lang yung customer para makaalis na. Wag sana makita ng employer tong si bro, pero kung makita man siya, hindi na i-hire to, tumambay ka na lang bro, good luck sa'yo para umasenso ka. Sabing gano'n ni Bunski, may batas po para mawala yan ganyang ugali ng mga abusadong employer. Meron nga. Ang tanong, may nangyari ba? Hindi, paano mo nasabing abusado? Ito kasi subjective na naman ito Itong word na abusado Baka mamaya, unang-una dun sa reaction video kasi ni Kuya Renan, ang topic kasi doon yung pagkukusang loob Hindi naman dahil mamaya pupuntahan natin yan mamaya. Sir Bungo, sige na po, 500 lang po. Ito po, Gcash ko. Na-stroke daw siya. Si Joel Servitillo. Naku, na-stroke si Sir. Komenta nyo to si Sir kung gusto nyong anuhin. PM ka sa akin, Sir nga, para ma-broadcast. Sorry kapos din kasi ako ngayon Kung meron ako, ang maitutulong ko sa'yo, i-broadcast ko yung Gcash mo. Or yung yung FB mo pala, Sir. At kokontakin para ma-sure nung mga magbibigay na sa'yo talaga mo pupunta. Kay Kuya Renan, alam nyo, minsan kailangan talaga mag-OT kahit walang bayad. Why? Kasi example, ikaw ay hindi pa naman expert. Abay, wag kang mag-demand. You must be thankful kasi sumasahod ka while learning. Utak ng walang pangarap yan. Di ba? Boss B, baka maawa yung mga OFW sa'yo. Chips na lang kinakain. Oo nga. Di ba? Ako nga, dati 5 years ako nagtrabaho sa talyer. Pag pipintura kami kotse, 450 pesos isang araw. Pasok namin 8 a.m., uwi namin 7 p.m. Pag may absent or may late ka, di ka makakabale. Pag Miyerkules, tuwing Sabado, minsan 10 p.m. na kami nakaka-uwi. Kasi mag-aantay pa kami ng sahod. Super bugbugan pa sa trabaho, tanginang yan. Ni minsan, hindi kami nakaranas, binayaran ng OT namin. Gusto ko umalis, kaso wala akong choice. Ang hirap maghanap ng papasukan na stable. Buti pinalad ako sa call center. Congratulations. Diba? Ito rin yung sa isang factor kung bakit hindi ka dapat magmalaki din Diba? Yes, may mga batas naman tayo, Pero, nasa sa'yo yan. Ikaw, uubusin mo yung time mo na mag-file sa DOLE. Kung feeling mo, malaki ang makukuha mo pag nag-DOLE ka, go. Diba? Sabi ni Romel Ramirez pala, sorry, Romel Diaz. Bungo, may business yan, hindi niya lang sinasabi. Ito kasi mentality, kasi ito isang tao na tanggap niya na magiging empleyado siya habang buhay. Against ako sa'yo dito, Bungo. Hindi kasi, yun kasi ang pinaparamdam niya sa akin Diba? Paano mo nasabing yes, let's say may business nga siya, kaya lang hindi halata sa mga sinabi niya Hindi mo ko pwede sisihin na isipin ko na empleyado lang siya habang buhay. Kasi gano'n na mentality niya Diba? At kung may trabaho man siya ngayon, hindi nyo rin ako masisi na isipin ko na wala siyang trabaho. Kasi gano'n yung mentality niya. Diba? Sabi niya, ito kasing mentality kasi ito ng tao na tanggap niya na magiging empleyado siya habang buhay. Against ako sa'yo dito, Bungo. Hindi naman porket mindset ay
ay wag magtrabaho ng di bayad, ay ang pangarap ay hanggang empleyado na lang. I'm so sorry pero disagree ako dito. Kasi kung may iba kang pangarap, may iba kang at yung pinagtatrabahuhan mo ay for me hindi, maaring tama ka naman, 'di ba? Pero siguro binase ko 'yan sa sarili ko. Kaya nag-disagree ako sa iyo. Pero hindi ko sinasabing mali 'yang sinabi mo. Tama ka din naman siguro sa in your own. Dito na papasok yung subjective point of view eh. It's like saying na yung luto ng nanay kong adobo ay masarap. Pero ikaw, pwedeng hindi ka masarapan doon sa luto ng nanay ko. Or sabihin mo, mabait ang tatay mo, 'di ba, para sa'yo. Pero nung nakausap ka naman ang tatay mo, masama naman ang ugali, 'di ba? Subjective kasi 'yun eh. 'Di ba? Pero pakinggan natin 'to. Hindi naman porket ang mindset ay wag magtrabaho ng di bayad, ay ang pangarap ay hanggang empleyado lang. Iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. At karamihan na ang paraan nila para mabuhay ay mangamuhan sa iba. Na iniisip din ng iba na walang pangarap sa buhay pag ganun. Sobrang mali ng ganung mindset para sa akin. Irespeto ang bawat diskarte basta hindi nakakasama sa tao. 'Di ba? Irespeto daw, ironic. Ironic. Yung ibang opinion nga dito, kinontra mo eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko, 'di ba? Sabi niya gano'n, iba-iba tayo. Ako, for me, no? Kung ikaw ay ang paraan lang mabuhay mangamuhan sa iba, 'di ba? Hindi mo hahangarin na na magyabang pa sa employer mo na kailangan bayad ka. Hindi mindset 'yan ng ng desperado eh. Kasi anytime pwede kang palitan pag ganyan ang ugali mo. Let's face the truth. Kasi ang mga ang mga iniisip nyo dito, no offense pang fairy tale lahat 'to eh. Wala namang mali diyan, sa mga sinabi mo. 'Di ba? Wala namang masama 'yon. Yang irespeto ang diskarte ng bawat ng basta hindi nakakasama sa tao. Yung in-advise ba ng negosyante na kinontra ni boss rin, ba't di niya inirespeto 'yon? Sinabihan niya pa yung mga tao, wag na wag daw gagawin. Doon siya naging successful eh. 'Di ba? Ito mga sinasabi nyo dito, lahat ito tama to. Kaya lang, ang sasabihin ko sa'yo, wala tayo wala tayo sa fairy tale na buhay. Yan dapat ay iisipin nyo. Yung, kapag hindi ka binigay ng OT, magreklamo ka sa dole, madali yun eh. Madaling sabihin yun eh. Kasi may batas tayong ganito. Madali yun. Ang tanong doon, willing mo bang suungin lahat yon? Instead na yung gugugulin mo doon, sa kakareklamo doon, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. 'Di ba? Kaya mong i-sustain yon? Hindi, baka kaya mo naman, 'Di ba? Ang sinasabi niya kasi diyan ay yung mindset as employee na wag magtatrabaho ng walang bayad. Tama naman siya diyan. Kaso lang, may mga times na need mo mag-OTY talaga. Kasi hinihingi, nga siya, mali nga siya. Kasi ang sabi niya, wag na wag eh. Wag na wag mong gagawin. Parang kahit anong mangyari, wag na wag mong gagawin yun dahil hindi ka pamamanahan ng kumpanya. 'Di ba? Ang sinabi niya, pero ikaw, agree ka na may mga times na need mo talaga mag-OTY dahil hinihingi ng pagkakataon. Ito yung sinasabi ko rin. Sinasabi ko, naiintindihan nyo rin naman pala. Ngayon, sabihin mo sa akin, mentality ba yan ng gustong umangat? Yang wag na wag kang mag-OT? Wag na wag kang mag-OT ng walang bayad? Sabi niya, wag na wag eh. Wala naman siya sinabi na kung hihingi ng pagkakataon. Wala naman siyang sinabing gano'n eh. Basta sinabi niya, wag na wag. Dahil hindi naman kayo pamamanahan ng kumpanya. Pagdidemand yun eh.
'Di ba? Kaya ako nasabi ito. Yan ang mentality ng mga taong tanggap na magiging empleyado sila habang buhay. Kasi wala siyang balak intindihin yung pangangailangan ng kumpanya. Wala siyang sense of ownership. Kaya ako nasabi na tanggap niya na magiging empleyado na lang siya habang buhay. Kasi kung ikaw ay may pangarap at may pangarap na magkaroon ka ng negosyo, dapat iniisip mo yan na may pagkakataon talagang darating yan. Kasama yan sa hindi mo maiiwasan eh. 'Di ba? Siguro di niya lang maipaliwanag yan, marami kasing factors ang OTY. Pero nasa tao naman talaga kung gagawin ito. Hindi. Yes, I do agree. Nasa tao ito. Pero tatandaan mo, yung katulad ng sinabi ko kanina, hindi ka kukontrahin dito. Pero pagdating na ikaw ang nangangailangan. Kaya nga, for me, kailangan mo talagang gawin yan. Kung ako lang tatanungin mo. Dahil darating ang araw, mangangailangan ka rin. What goes around comes around. 'Di ba? Karapatan mong umuwi ng maaga, yes! Walang magbabawal sa'yo doon. Pero pag i-renew na yung kasi minsan contractual lang yung mga regular na mamamayan contractual lang, 'di ba? Parang contradicting regular. Hindi, ibig sabihin yung mga common na worker, contractual Lalo na sa SM, sa inaalis na nga yan. Dapat nga yung contractualization na yan, na dapat yan, ina-abolish na yan Pero hanggang ngayon, umiiral pa rin yan 'Di ba? Alam ko, dati may panukala na yan, na bawal na ang contractual Pero ano nangyari ngayon? 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga fairy tale lahat yan. Madaling sabihin na meron na tayong batas, meron na tayong pero isipin niyo yung realidad. Pero kung palaging OTY ay dapat palag-palag na, yes, I do agree din naman. Hindi na, hindi na nakakabuti yun yung palaging OTY. Hindi na siya Pero kung halimbawa, kasi ang pinag-uusapan dito pakinggan natin yung video ni Kuya Renan ha. Yung intro lang nung sinabi, ito Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para likitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, 7:45 na uwian tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, ang ganda. Tama. Wala namang binanggit doon na mag-OT ka na huwag ka magpabayad Minislead lang ni Kuya Renan na huwag niyong gagawin nyo ng wala. Unang-una, wala namang sinabi na mag-OTY kayo lagi. Wala namang sinabi gano'n yung nireakan niya May sinabi bang gano'n? Para rebatan mo na huwag niyong gawin yan, huwag niyong gagawin yan. Wala namang kinontrang gano'n Sinabi ba nung nakadilaw na kuya na mag-OTY kayo? Walang gano'n. Actually, hindi niya nga inuutos na gawin yung ginagawa niya Kinuwento niya lang kung paano siya natuto sa kalakaran ng business niya ngayon. May kinontra ba tungkol sa OTY, yung nireakan niya para sabihin niya na wag kayong papayag na ganon? Wala, di ba? Ako matagal na empleyado sa fast food. Ako nag-working student hanggang sa makagraduate ng college. Jollibee, Pizza Hut, kadalasan nag-OTY ako pag walang pasok sa school kasi naawa ko sa kasamaan ko na ayaw mahirapan pag alis ko. Kaya maaga na magaan sa loob kong gawin yun. Ito yung sinasabi din kasi nung kuya. 'Di ba? Hindi naman, wag mo naman pipilitin yung sarili ko, ayaw mo talaga, hindi wag mong gawin. Hindi naman puwersahan yun, Ang sinabi lang kasi nung kuya na nire-react nito ni Kuya Renan, ganito kasi yung ginawa ko dati.
'Di ba? Eh, hindi ko na malaya nung naging negosyante ako, ginagawa ko na pala dati, kaya hindi na ako nahirapan. Kasi sa totoo lang, halimbawa, let's say, sakto ka lagi, pupunta ka sa opisina, galaw-galaw, magiging magiging busy ka doon, saktong 5 uuwi ka, tapos bigla maging negosyante ka, saka ka lang mag-a-adjust, mahirap yun. May habit ka na nakasanayan eh. 'Di ba? Katulad ko, hindi ako nagmamalaki na ako ay dugong bughaw. Katulad ko, some of you, bata pa lang marunong na kayo maglaba. 'Di ba? Pero as tumanda kayo, yung paglalaba sa inyo ay common na. Tama? Hindi na kayo nahirapan na naglalaba kayo ngayon. Eh ako, lumaki kasi ako, pinanganak kasi akong, ika nga ni FLM, pinanganak akong super yaman. Hindi naman, pinanganak ako may kaya. 'Di ba? Nung namatay ang tatay ko, ako ay college noon, hindi ako marunong maglaba, nawalan ako ng katulong. Sinasabi ko sa inyo, yun ang pinakamahirap na tagpo ng buhay ko. 'Di ba? Kayo sasabihin nyo, ano mahirap sa maglaba? Maglaba lang yun. Hindi kasi yun kasi nakasanayan ko before eh. Yung hindi ka marunong maglaba, tapos in an instant, kailangan mo maglaba ka na ng damit. Alam mo kung paano ako maglaba dati ng damit nun? Inaapak-apakan ko yung damit ko. Kasi hindi ako marunong magkusot. Hindi ako marunong lahat. 'Di ba? Ang mahirap na part doon, yung adjustment. Na kung ang susundin natin ay yung discipline nung nakadilaw na nire-react ni Kuya Renan, ang sinasabi niya, kapag nasanay ka na doon at naging negosyante ka na, sanay ka na. Hindi ka na mahihirapan. Wala namang kinontra doon na lagi ka mag-OTY eh. Wala naman yung sa usapan eh. 'Di ba? Dahil sobrang tagal ko naging empleyado, nagsawa din ako. Kaya nag-business na lang ako. Maliit na business lang naman, kaya sure ako na ang mga empleyado, karamihan dyan, gustong magka-business balang araw. 100% ang mag-a-agree dyan kay Renan ay mga sobrang tatagal ng naging empleyado. Kasi pareho sila ng pinagdadaanan. Iba naman kasi ang mindset ng empleyado sa may sariling business. Kaya nga ang pinag-uusapan kasi dito, unang-una pa lang, kung ikaw ay empleyado at may pangarap ka, 'di ba? Parang hindi mo rin kasi ako kinontra doon sa sinabi ko, yung pinag-disagreehan mo. Ito kasi mentality ng tanggap niya na maging empleyado siya habang buhay. Tapos sabi mo dito, 100% mag-agree dyan kay Renan ay mga sobrang tatagal ng naging empleyado. Parang same lang tayo ng sinabi. 'Di ba? Yung mga matagal ng naging empleyado, well, ang pagkakaiba na sinabi ko, ay tanggap na nilang empleyado na sila habang buhay. 'Di ba? Kasi pareho sila ng pinagdaanan. Iba kasi ang mindset ng empleyado sa may mga sariling business. Pag may sariling business ka na, kahit anong oras nagtatrabaho ka talaga, business mo yun eh. Pero hindi mo dapat itulad ang business owner mindset mo sa mga empleyado mo. 'Di ba? Hindi naman tinutulad. Sinasabi lang kung kayo ay may pangarap na maging business owner, mas maganda, maaga pa lang, pagdaanan nyo na hanggat empleyado ka pa. 'Di ba? Hanggat empleyado ka pa, pagdaanan mo na. Hindi naman sinasabi na itulad mo. Para ito dun sa mga, ganun pala, pangarap ko din kasing mag-business ng balang araw eh. 'Di ba? Kasi yung mga empleyado mo hindi naman business owners. Kaya dapat ang kilos nila bayad, responsibilidad mong bayaran bawat kilos nila. At sobrang pasalamatan mo sila pag nagtrabaho sila, walang bayad. Kasi sobrang laki na natipid mo sa labor. Unang-una, hindi naman ito yung argumento kasi eh. 'Di ba? Ayoko ng away ha, opinion ko lang yan. At yan ang pinaniniwalaan ko. Inagrihan ko naman majority sa sinabi mo dito. Hindi ko lang nagigets yung pagkontra mo dito sa unang sinabi ko. Na in the long run, ganun din pala yung mga sobrang tatagal ng naging empleyado. Maybe nagkamali ako dito sa choice of words ko na tanggap niya na magiging empleyado siya habang buhay.
Pero hindi ko sinasabi na na habang buhay, tanggap niya lang. Lumulusot pa no? Tanggap niya lang. Parang ganito, kahit pa sabihin mo, tanggap ko na isa akong, tanggap ko na ako ang pinakagwapong tao sa buong mundo. Tanggap ko lang naman eh. Sinabi ko ba na ako na ang pinakagwapo? Anyway, hindi, at least kahit pa paano, medyo maganda rin naman yung comment ni Sir. Mali talaga, wag yan. Tungkol na yung sa empleyado ni Diwata eh. Nagbase siguro si Kuya Renan sa experience niya, work niya dati. Napanood ko siya, call center pala ito, nasa customer service. Sabagay, sa call center naman kasi automatic, bayad naman talaga yun pag nag-out ka ng di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong uli ha. Sabi ni Sir Bunsky, may batas para dyan, para mismo protektahan yung mga empleyado na may kakayan. Yes, we know that. Ito rin yung nagiging sandata. Yes, tama ito. 'Di ba? Meaning kung sumobra kang 15, walang problema dito. 'Di ba? Napag-usapan na natin sa taas 'yan. Ang problem nga lang diyan, hindi mo naman perfect na ma-apply yan sa real world eh. Kahit pa sabi mong ito nga, 'di ba? May color coding na nga, may sumusuway pa at nakakalusot eh. 'Di ba? Matik na yan sa isang company. Dapat multitasking ka. Blah, 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 blah. Overtime. No! Sino nagsabing overtime? Wala naman sinabing overtime doon sa nireakan ni Kuya Renan. May minention bang overtime doon? Ang sinabi doon kasi, yung willingness. Ulitin nga natin. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, 7:45 na uwian tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, ang May sinabi bang wag magpabayad doon? Kaya yung sa topic na to, never naging issue yung OT eh. 'Di ba? Never naging issue yung OT. Wala namang sinabi wag magpabayad doon. Sabing gano'n, ang pinagtatalo OT, ikaw ba gusto mong pina-OT ka? Walang OT na minimension sa nirarang ni Kuya, yun ay tungkol kung may gustong matutunan. Sabing gano'n ni Balong HQ, Bungo TV mali ka, gusto mo 1 hour prior ng in mo, papasukan na kita, pero bayad okay lang sa'yo, need justification if salungat ka sa comment ko. Hindi ko inaano yan, hindi ko kinokontra yan. Ang argumento dito, wala naman minention na mag-OT ka doon na walang bayad. Ito yung sinasabi ko dito. Walang OT na minimension sa nireakan ni Kuya Renan. Yun ay tungkol. Actually, yung mga sinasabi nyo na kailangan bayad, inagrihan ko to lahat eh. Tama ito lahat. Wala akong pagkontra dito. 'Di ba? Gusto mo 1 hour prior ng in mo, papasukin na kita, pero hindi bayad, okay lang sa'yo. Need ko justification if sasalungat ka sa comment ko. 'Di ba? Unang-una, ang sinasabi dito yung pagkukusang loob mo. Hindi ka naman pupersahin pumasok eh. Ang sinasabi dito, hirap na yung mga kasamahan mo sa labas. 'Di ba? Katulad nung sinabi ko kanina, lahat ito ng sinabi nyo ay tama. 'Di ba? Huwag kang pumayag, okay lang. Kahit na utusan ka, tama yan, huwag kang pumayag. Tama? Pero pagdating sa finals, huwag ka rin i-expect na mapapapayag mo ring pirmahan ang renewal mo. Tama ka naman. 'Di ba? Tama ka naman diyan. Hindi ko kinontra ito lahat. 'Di ba? Hindi ko ito kinontra lahat. Lahat ng sinabi niyo dito hindi ko kinontra. Siguro nitpick lang, nitpick, pero totally hindi ko kinontra. Kasi itong mga sinasabi niyo na to ay tama lahat. Sa isang perpektong mundo.